Yun pong sa parte ng ICC ay meron pong there are specific articles of the Rome Statute that deal with the exercise of jurisdiction. Yun nga pong sinabi ko na Articles 12 and Articles 12 and 13. So very specific po yung exercise of jurisdiction under the Rome Statute. Kaya nga po hindi natin magamit ng exactly kung ano po yung jurisprudence are under Philippine law. Kasi sa atin po ay, kumbaga, sa rules of court natin po iyan and jurisprudence. Pero ito po ay treaty, kaya po hindi siya talaga applicable. Yun po ang sinusunod natin, yung Articles 12 and 13. Pero kung meron po kayong ibang interpretasyon kung ano ang ibig sabihin ng investigation being commenced by the prosecutor, kung ang inyo pong opinion ay pati preliminary examination stage ay kasama noon, then that is your interpretation, Your Honor. Kaya lamang, yun pong decision ng ICC Appeals Chamber na nangyari po noong July of 2023 ay maliwanag na maliwanag pong explain noong dalawang members of the Appeals Chamber na yun pong pag-exercise ng jurisdiction ay hindi na trigger on a timely basis. At yun po ay makikita natin doon sa dissenting opinion ng mismong presiding judge ng ICC. Okay. Unfortunately, yun pong 3 other members of the Appeals Chamber did not make any statement at all about the issue of jurisdiction. Yung pong dalawang minority, ang siyang mayroong very strong statement na hindi na exercise ang jurisdiction at the proper time. At hindi naman po pwedeng forever, perpetually na nakahang yung ganyang klaseng threat sa Philippine government. Kaya po ganon ang kanilang naging decision. Ito naman mga articles you have cited, good Senator Solicitor General, ay article, ano ngayon? 12 and 13 po. 12 and 13. Preconditions to the exercise of of jurisdiction. jurisdiction. Ito naman ay na-modify. Hindi pa po siya namomodify. Na-modify yan. Mismo sa Rome Statute, doon sa Article 127 on withdrawal. Hindi po siya minomodify kasi Not-modify yan sa separate po yung 127 eh. natural. Pero a subsequent article, in our interpretation, a subsequent article can be construed to modify a previous article. At dito naman sinasabi na kailan mag-cooperate ang isang estado kahit na naging effective na ang withdrawal. That is very clear sa Article 27, which is subsequent to Article 12 and 13. Now, when you were the Secretary of Justice, were you privy to the appeal which the Philippines made before the ICC? Yung sa appeals chamber po, I think I was already the Solicitor General at the time that the appeal was made. I was already the Solicitor General at the time. So you were not privy to the appeal? Well, I am privy to the appeal because ako po ang representative ng Republic of the Philippines. Iyan nga ang gusto kong ma-underscore. You were the principal on behalf of the Philippines in that appeal. And as lawyers, or even as laymen, when we appeal, we are expected to respect the appeal, whether it is for us or against us. In this case, the appeal by 3-2
was against the Philippines appeal, where the court reiterated its jurisdiction. Is that correct? No. No, dahil wala nga pong aspect yung decision ng appeals chamber na nag-deal with the issue of jurisdiction. Kaya nga po yung issue ng jurisdiction nakahang until now. At yun po ang basihan kung bakit hanggang sa ngayon ay pinapangatawanan ng Philippine government na walang jurisdiction dahil hindi na-exercise po yung jurisdiction na yan at the proper time. Wala pong aspect yung decision ng appeals chamber dealing with the issue of jurisdiction. Kasi iniskirt po yan nung tatlong, yung 5-member chamber, yung tatlo po na majority did not make any statement at all about the challenge to jurisdiction. Ang sinabi lang po nila, this is not the proper time to address the issue of jurisdiction. Kaya po nakahang yung issue ng jurisdiction until now. Yung principal question ng ating gobyerno hinggil sa appeal ay walang jurisdiction ang ICC over the country because it has already withdrawn from the Rome Statute. Is that correct? Hindi lang po yun. Hindi, isa yan. Isa po yan. Isa yan. Isa po yan. Ngayon, in essence, ano ba yung decision, majority decision ng ICC? Ang essence po ay pwedeng ipagpatuloy ng prosecutor ang kanyang investigation. Okay. Iyan nga. So, in that sense, natalo ang Pilipinas. At obligasyon ng Pilipinas, tayo na nag-appeal, sundin natin ang desisyon ng ICC. Otherwise, bakit mag-a-appeal pa tayo kung hindi natin susundin ang desisyon? Ang desisyon ay ipagpatuloy ang investigasyon. Kaya ang desisyon ay kailangan din mag-cooperate ang Pilipinas sa investigasyon. I think we should not be a renegade in the international community, but we should subscribe to the principle of the rule of law. Pag nag-appeal ka at tatalo ka, tanggapin mo ang desisyon at sundin mo. May I say something about that? Yes. Tayo naman po ay sumusunod doon sa decision na yon ng appeals chamber. Ano po ba ang decision ng appeals chamber? Mr. Prosecutor, you may continue your investigation. So, ang Pilipinas naman po, hindi naman pinagbabawalan yung prosecutor na magpatuloy ng kanyang pagsisiyasat ng investigation dahil yun po ang decision ng appeals chamber. Hindi naman po natin siya pinagbabawalan na magsiyasat. Ang sinasabi lang po ng Philippine government, dahil may issues kami ng jurisdiction na hindi na settle dyan sa decision na yan, wag kang mag-expect ng cooperation from us. Pero hindi kita pinipigilan na mag-continue ng iyong investigation dahil yan ang naging decision ng appeals chamber. You can investigate in whatever way you want. You can talk to any person you want. You can interview any witness you want. It's up to you. Ang sinasabi lang po natin dito, but do not expect cooperation from the Philippine government. Yun lamang po. Hindi naman po natin sinusuway yung decision ng appeals chamber. Hindi po natin pinagbabawalan ang ICC prosecutor to proceed with his investigation. Okay. Hindi ba isa sa mga issues ng Pilipinas dun sa appeal ay gusto nating pagbawalan ang investigasyon ng ICC prosecutors dito sa loob ng bansa? Sinasabi po kasi natin ay hindi admissible yung kaso dahil nga po ang may primary responsibility to investigate ay ang sarili nating national institutions. Kaya po hindi tayo pumapayag
na sila ay mag-investigate. Pero ganyan nga po ang naging decision. Kaya po, sige, di mag-investigate kayo kung Oh. gusto nyo mag-investigate. Mag-investigate hanggang dito sa Pilipinas. Opo, syempre. Siyempre. Ang gusto lang niyo sabihin, Congressman Lagman, can I just make it clear in relation to what you were asking? Kasi hindi masyadong malinaw sa akin eh. So yung pinag-uusapan natin ngayon na Solicitor General na ayaw makipag-cooperate ng Philippine government sa ICC pero pinapayagan sila mag-imbestiga. Yun ba ang gusto mo sabihin? Yes, hindi naman po natin pinagbabawalan na mag-investigate yung That- prosecutor dahil yun po ang... Therefore, naniniwala din kayo Mhm. na may jurisdiction ang ICC na mag-imbestiga kahit na hindi mag-cooperate ang gobyerno. Kahit po hindi makipag-cooperate ang government, ang basihan po kasi ng lack of cooperation ay dahil nga po until now ay china-challenge pa rin natin ang jurisdiction ng ICC dahil po hindi niya na exercise yung jurisdiction na yon sa tamang panahon. Hanggang ngayon po ay yon ang ating pinapangatawanan. At wala pong aspeto yung decision ng Appeals Chamber tungkol doon. Kaya hanggang ngayon po yun ang ating minemaintain. So, ibig sabihin na firm pa rin kayo sa inyong paniniwala na dahilan sa nag-withdraw ang Philippine government noong panahon ni President Duterte ay dapat hindi mag-cooperate ang Philippine government at dapat hindi mag-imbestiga ang ICC. Hindi po, ang sinasabi po namin, there is no legal duty on the part of the Philippine government to cooperate. Yun lamang po ang sinasabi namin. okay, maliwanag naman yun, Mr. Chairman, na ang sinasabi ni Solicitor General, pwedeng mag-imbestiga ang ICC, conduct the preliminary investigation dito. Makalagay ko, dito naman ang mga ebidensya, dito yung mga testigo, pero ang gobyerno ay hindi magko-cooperate sapagkat wala silang legal duty. Kahit na admitted naman na doon sa Article 127, may legal duty ang Pilipinas to cooperate in the investigation. Ngayon, ang sabi ng Solicitor General, Mr. Chairman, ay meron pang question sa admissibility or yung complementarity. Jurisdiction and admissibility po. Okay. Yung sa complementarity, wala nang problema ba yun? Hindi po, until now, we maintain our position kasi na ang may primary responsibility ay ang ating mga national institutions. Oo, okay. Pero doon sa complementarity, hindi naman tinutukoy yung the whole gamut of the judicial system in the Philippines that it is working or it is not working. Ang tinutukoy lamang ay tungkol dun sa kaso before the ICC kung yung bang respondents ay being prosecuted or being tried in Philippine courts. That should be the context of complementarity. Si former President Duterte ba at sila yung mga kanyang major correspondents ay meron ng prosecutor na Pilipino, prosecutorial office na may nakapending na reklamo laban sa kanila na iniusig. As far as the former president is concerned, Your Honor, wala pa po dahil wala pong nagfa-file ng complaint against him. Nung time na siya ay presidente, that's understandable dahil siya po ay may immunity from suit. Pero ngayon po na hindi na siya presidente, wala namang nagfa-file ng complaint sa kanya. Yung gobyerno ba mismo, yung prosecutor mismo ay hindi pwedeng mag-file on their own sapagkat merong krimen na naganap sa Pilipinas under our laws and our international law? Ang ating usual procedure po ay merong complainant, halimbawa yung biktima, kung sila po ay nag-allege na ang presidente ang siyang pasimuno ng lahat ng ito, ay sila po ang dapat na mag-file ng kaukulang complaint. Moto proprio ang gobyerno, hindi pwedeng mag-file?
Pinagbabawal ba yan? Kasi po hindi po yun ang ating normal na proseso na mag-iimbestiga, magko-conduct ng preliminary investigation ang ating prosecutor nang wala namang nakahain na reklamo sa kanyang opisina. Ano po ang kanyang iimbestigahan kung wala naman pong nakahain na reklamo? Okay. Yung bang ibang mga respondents maliban sa former president wala rin kaso sa prosecutor's office. Depende po sino po bang mga Hindi tao ko, ang si Senator Bato ba meron? Wala po. Wala. Wala naman pong nag-file ng any complaint against him. Okay. Meron ba naman na nakapending na kaso sa husgado sa Pilipinas laban kay former President Duterte at sa mga kanyang correspondents hinggil doon sa crimes against humanity tungkol sa deadly war on drugs? Let me just clarify this, Your Honor. Kasi yung iniimbestigahan po ng ICC ay ang Philippine situation in general. Wala naman pong any specific persons na tinutukoy ang ICC prosecutor sa panahon na ngayon. Ano po? Kaya nga po siya magko-conduct ng investigation with the end in view of specifically identifying certain individuals at a later time. Pero wala pa po tayo doon eh. Wala naman hong ina-identify ang ICC prosecutor na specific persons na siyang papaharapin sa ICC trial chamber kung kinakailangan. Sa ngayon po, wala pa po tayo doon sa stage na yun. It's the Philippine situation being looked into by the prosecutor. Kaya po, hindi po parang wala pong parallelism na tanungin kung meron na po bang domestic complaint against Senator Bato or meron na po bang local case against the President. Kasi even the ICC po, wala naman po silang ina-identify pa na certain persons na kanilang lilitisin sa trial chamber. Doon ba sa mga complaints, gusto mo sabihin ng complaints, hindi kaso, complaints na pinail sa ICC, meron bang mga tinutukoy na respondents? Actually, hindi po namin nakita at all yung mga complaints na yon na inihain sa ICC prosecutor. We were just informed na merong investigation or examination na gagawin ang ICC prosecutor, but we never saw yung complaints na yon. Nalaman na lamang po namin sa mga media reports na ang subject matter noong mga complaints na yon ay mga certain individuals like the former president, I think certain PNP officials, Senator Bato de la Rosa. Yun po ay nag-gather na lamang namin from media reports. Pero hindi po yun as in binigyan ng kopya, ng reklamo ang Philippine government para po makapag-comment naman kahit papano ang Philippine government. Hindi po nabigyan ng ganong klaseng opportunity ang Philippine government nung time na nag-gather po ng facts or ng evidence yung prosecutor. Ang gusto mong sabihin, Solicitor General, at the initiative of the Philippine government or its officials, hindi kayo kumuha o humingi ng mga complaints sa inyo para malaman ninyo kung ano talaga ang linalaman ng mga complaints? We did. As a matter of fact, we requested copies of these complaints. And you were also given copies of the complaints? No, we were not given copies of these complaints. Until now, Your Honor, I have not seen a copy of any of these complaints. Sino ba sa mga resource persons ay may copy ng mga complaints na ito? Mr. Chair, copy of The the complaints sa ICC. kami, Mr. Chair, may copy kami ng complaint namin and of course the complaint of Attorney Sabio. Maybe Attorney Pakibigyan mo nga si Solicitor General para malaman niya kung anong linalaman ng mga complaints na yan. Yes, Mr. Chair. At bigyan mo rin ang different committees ng kopya ng mga complaints na yan. Yes, Mr. Chair. Pinag-uusapan natin na kayo lang ang nakakakita.
Yes, Mr. Okay. Chair. At saka I'd just like to add, Mr. Chair, if I may, yung Department Circular 20-A lang ng DOJ about motu proprio investigation, if in the information of the DOJ a crime has been committed, parang wala akong nakita na need of a complainant dito. And in fact, the PNP is even motu proprio also required to investigate under the Department Circular if no, kahit walang complainant, if they feel that there's a crime being committed. So yun lang, Mr. Che, gusto kong i-add thousands of deaths. And I think that's enough information to at least initiate an investigation despite Attorney the Nery, absence of Attorney Nery, ilan Mr. po ang complaint na na-file ninyo? Sa ICC po, isa po. But it involves about 7 families of the AJK victims, and of course Rise Up for Life, the church NGO, Mr. Chair, who initiated it. Are there others nag-file ng complaints sa iba? For example, like Attorney Sabio. Yes, Mr. Chair. meron po ba? And there could be others who filed, but because probably for some reason, like they are afraid to be known, they did not announce it. But it's really possible that there are many other complaints filed either before Attorney Savio or after 2017. We don't know. But we have information that there are other victims who went there, except that unlike the Rise Up for Life and Attorney Savio, they did not disclose their identities, Mr. Chair. So the request of Congressman Lagman na bigyan nyo ng kopya si Solicitor General Guevara on the complaints, can you do that? We will do that, Mr. Chair. And please give a copy to the committee also. We will do that, Mr. Mr. Chair. Salamat. Gusto ko lang pong balikan yung tinatanong kanina ni Honorable Edsel Lagman. Yun po kasi doon po sa mga libo-libong insidente na mayroong napatay sa mga police operations na may kinalaman sa war on drugs, ang PNP po, nandito ang representative ng PNP, automatically po yung kanilang Internal Affairs Service ay nagko-conduct ng kanilang sariling investigation, at kung sa tingin nila ay merong parang lapses or hindi tamang pag-conduct ng kanilang let's say police operations, ay pinapatawan naman po nila ng paukulang disciplinary action, or kung kailangang i-file sa kaso sa DOJ ay ginagawa nila. Pero nung pong time na ito ay naging mainit na issue, ang ginawa po ng DOJ, ako po yung Justice Secretary at that time, hiningan po namin ang Internal Affairs Service ng PNP ng lahat ng kanilang investigation reports tungkol sa mga killings na incidental to the conduct of police operations. At sila naman po ay fortunately nagpa-unlock. So ibinigay po nila sa DOJ at least 56 cases na ang tingin nila ay may possible liability yung mga police officers involved.